Hello, good morning ulit sa inyo. Kumusta? On the way kami sa church. Today is Sunday. Happy blessed Sunday. Itang mga kasama ko, wala si Mr. Si Mr. may trabaho siya. Nasa Beirut. So kami lang ngayong araw. Ayan, dito na kami sa bungad ng maliit na church. Small or big? Small, mama. Why not big? Big, Afternoon? yeah. Yala, let's go. Afternoon. Afternoon, free school. Tomorrow. Yala, wait. Wait. Yala, ta. Ta. Okay. Let's go. Are we going to the supermarket? No. You go now because I need to go. Yala, ta. Hello. Tapos na po ang misa. Pauwi na kami. Happy blessed Sunday. Happy blessed Sunday. Forget to say. Yeah, we forget to say. I say in the morning. And after. Don't you say after as well? Hi guys, tara dito tayo sa garden ko kasi marami nagre-request bakit di ko na pinakita ang aking garden dahil wala na po itong tanim. Tapos na po ang pagtatanim ko sa summer. Na-harvest ko na po lahat. So, ang tanim na lang is ito, kamote. Nalanta lahat guys. Wala na. Mais na harvest ko na din, pipino wala na din. Ito na lang yung onion dito ang natira, yung spring onion. So ayan, wala na talaga yung talbos ng kamote, yun lang natira. At ito pinapa-dry ko kasi para sa next na taniman, yung saluyot. Yan, buto ng saluyot. Tapos yung talong. Yan, yun lang. Wala na natira guys. So dito, bukas tamnan ko ulit yung pang salad pa. Alam nyo? Yan, tanggalin ko yan bukas. Tatanim ulit ako. So, dito tayo. Magkwentuhan tayo kasi doon sa bahay busy, ay tawag ito, bawal mag-ingay kasi nagre-review ang dalawa kong anakis. So punta tayo dito, may aso, para magkwentuhan tayo. So i-update ko lang guys yung nangyari noong naalala nyo yung lalaki na umaaligid sa bahay. Nalaman na namin kung sino siya. Ikwento ko sa inyo yung araw na yun guys, yung araw na pumunta siya, talaga natakot ako, nag-alala din si Mr. kung sino yun. Pero, and then that, wala na. Binaliwala namin. Tapos, in the next day, kinaumagahan yun, yung araw na yun, off ni Mr. And then, after that, after mga 3 hours, may dalawang pumuntang lalaki sa bahay. Tinatanong nila kung kaninong sasakyan yung white. Sabi ko, sabihanan ko. And then sabi nila pwede daw nilang tignan yung sasakyan. Sabi ko wala kasi yung asawa ko, hindi ko pwedeng ibuksan yung sasakyan. Pero meron sa akin yung susi, yung duplicate ba. Tapos hindi ko hinayaan na buksan nila ganyan kasi sabi ng asawa ko kung may mag-inquire tatawagan ako, ganun. So that time hiningi nila yung number ng asawa ko. And tawag nito, binigay ko naman. And then
After 2 hours, tinawagan ko ang asawa ko. Sabi ko, may lalaking pumunta dito, dalawa, sabi ko. Tinatanong nila kung kaninong sasakyan. So, binigay ko yung number mo, sabi ko sa asawa ko. And then, sabi niya, yes, I received a call, sabi niya. But, they cannot reach the price. That's why, they say, if we can, tawag ito kung pwede daw ibaba. Sabi ko, I don't know, kasi hindi sa akin yun, sabi, sa nanay ko, sabi niya. Ako lang yung taga-sagot ng sabi ng asawa ko sa lalaki. At yun na nga. Okay, so nagbabay na daw yung lalaki. Hindi naman siya nagsabi na, sige, bibili namin. Hindi naman niya sinabi yun. And then, in the next day, yung time na yun, off na ni Mr. Ay, around 9 o'clock, dumating na ako, galing ako sa church. And then, syempre, ginising ko na si Mr. Ganyan. Tinanong ko kung mag-coffee siya, ganyan. Tapos sabi niya, mamaya. Nag-uusap kami sa higaan. Biglang may guys, may lalaki, biglang tumahol itong dalawa naming alaga. And then, di bumalik ko si Mr. Bumalik yung dalawang lalaki na tumawag kay Mr. kahapon. And then, sabi niya, nakita ni Mr. yung sasakyan nila is black tinted. Kasi dito sa Lebanon, kapag may sasakyan ka na ganun, either very important ka, either nag-work ka sa military, ganun, or either something ka, may malaki ang position mo, ganun yung dito guys, yung kapag may sasakyan ka na tinted na black. Hindi ka basta-basta yung sasakyan dito sa Lebanon, kapag alam nila na tinted, very important person ka, ganon. Hindi basta-basta yung normal na people na yung lalagyan nila ng tinted. Hindi, questionin nila yan sa gobyerno. So yun, nakita ni Mr. na nagpark yung sasakyan nila sa harapan ng bahay na tinted yung sasakyan nila. So medyo nagulat si Mr. Kasi sabi ko sa kanya, sila yung yung kahapon, sabi ko, sila yung gustong bumili. Sabi ko, sila ba? Sabi niya, di binuksan na ni Mr. yung pintuan. And then continuous yung tahol ng mga aso. Di binuksan ni Mr. yung glass doon sa pintuan namin, pwede kasing buksan yon. Tapos sabi niya, maraba, ganun na siya. Yung lalaki nagpakilala na siya, wag kang matakot. Baka sabihin mo kung naano kami. Sabi niya, kami ay secret service, sabi niya. Tinagulat si Mr. Binuksan na niya yung pintuan. Bakit? Sabi ni Mr. Pero kunwari hindi alam ni Mr. na sila yung yung pumunta kahapon na humingi ng number ba. Sabi ng lalaki, wag kang matakot, ako lang naman yung gustong bibili sana ng sasakyan, yung tumawag sa'yo kahapon. Secret service kami, sabi niya, sa gobyerno daw. Okay. Tapos hindi ako lumabas that time, pero sabi niya, siya yung nagbigay. Misis ko yan, sabi naman ni Mr. And then sabi niya, before kami pumunta dito, sabi niya, nag-send daw siya ng lalaki na titingin sa sasakyan para kunin daw yung number. Kasi ganito yung kwento, nakita daw ng lalaki yung pumunta sa bahay na for sale yung sasakyan, tapos wala naman na daw yung number sa likod na tatawagan sana kung ibebenta, ganun. Kaya sinend niya daw yung lalaki para tignan kung meron pa yung number. Yun yung sabi ng lalaki na bibili, yung secret service guys, na nag-send daw ng lalaki dito. So nagulat ako, sabi ko, baka yung lalaki na sinasabi niya is yung lalaki na umaaligid sa bahay. Di nagtinginan kami ni Mr. Tapos tinanong ni Mr. kailan ka nag-send ng lalaki dito? Sabi, nung ganitong araw, ganito, around ganito, ganun siya. Gumano na si Mr. Pero hindi niya sinabi na nakita ko na umaaligid siya sa bahay. So naibsan yung yung takot namin ng asawa ko ba, kasi as in na kayo ba naman na ganitong sitwasyon, tapos meron umaaligid sa bahay nyo, di ba nakakatakot?
So yun pala, yung lalaki na nakita ko na umaaligid na tingin-tingin dito is yun yung sinend ng lalaki, yung yun na nga, yung gustong bumili ng sasakyan. Yan yung kwento guys. Yung lalaki pala na umaaligid dito is yun yung sinend ng bibili ng sasakyan para titignan ba yung alam nyo. So naibsan yung ano namin, takot namin ng asawa ko ba, kala ko ba kung ano na yun. So yun yung nangyari. Ay nako. Akala ko ba naman kung sino na. So yun yung kwento ko guys, update ko, ari ko, di na ako makatayo. At nagtatrabaho pa sa secret service. Akala ko, sabi ko, natakot ako, bakit may secret service na pupunta sa bahay. Yun pala, gusto nilang bilhin tong sasakyan ng biyanan ko, pero hindi niya makuha yung ma-reach yung gusto ng presyo ng nila. Kasi itong sasakyan kasi ng biyanan ko guys, ano talaga na tawag nito, maganda kasi pa itong sasakyan niya, kaya maraming nagpagusto. So yun yung kwento ko guys, thank God. Kasi dito siya nagpark noon, dito mismo, dito. Yung pala gusto niyang tignan yung sasakyan. Ay nako, Diyos ko, nag-isip ba naman ako ng ano, alam mo, natakot din ako, pero thank God yun din lang yung reason kung bakit may umaaligid. Sabi nga ng asawa ko, ni-report na nga namin siya sa ano nakuha ng asawa ko yung plate number. Sabi ng lalaki, yung nag-work na sa secret service, na wag, ano yun, tauhan ko yun, sabi niya. Buti na lang, sabi ni Mr. Buti na lang, sabi niya, kasi talaga na ano, meron akong contact, sabi ni Mr. dito sa munisipyo namin. Sabi, kawawa naman. Haram, gumaganon yung lalaki, haram daw. So yun yung ano ko guys, na ano ba ako, na ibsan kami ng asawa ko. Okay. Ay naku, bakit dito na tayo, naglaylay na ang mga tanim ko. Ang palaya ko guys, bakit nagyayalo na siya? Taglamig na kasi, ano, walang tubig. Ito naman, paano kaya magbinhi nito? Ang daming bulaklak, buto. So ito, so yan, pumunta siya dito noon, tines niya, kaya lang hindi niya makuha yung ano, yung presyo ba. Magdilig ako ng halaman kasi namamatay na ang mga tanim ko. Good. Do you have place to sit? Pull the bus, the van now. Then the morning. Hello. Then the morning. Only for only you and. No, in the morning it's full come, but not all come. Only 2, 3 students, 1 or 2 that don't come in the morning. Why they don't come after in morning? Because their parents, they go to work and they come down. Oh no, that is. So they walk to school, come home, or they can study online. No, because they don't want teachers to bother and give the class a minus. Right? How about you? You're good or not? Really? I am good. Good or they will call me at school. Kaya -1. Did you ever see? Did you ever get a call from someone from a teacher who gave me a remark or anything? No, but They call. I am very good, not naughty. No, they call me because you fall. And that One time you hit your head, the second time your nose. No, the first time was my nose. The second time was my nose. The third time
happy, Anne? Yes. Your head. Yes, I'm very happy. Yeah. Because This I year? get injured. Because I get injured, and I have to go to the nurse. And That's and, waste of and time. spend my time of recess there. This year, I don't want it happen again. Okay, fine. I'm not joking, Kia. Okay, fine. If somebody do that again, bully you or push you, I will Sure, this is your head, okay? Mine. This is the madam's like this, okay? Mine is the chair. She put her head down here, up like that. She was wearing slippers, by the way. She told me she was wearing slippers. Mati ka rin siya sa... No. Someone should sue her to the judge. Bani si Suman. Someone should sue her to the judge. Saan ba to? Mga bata nagpunto ba? Yan, mag-ilakad ko na ang mga aso. Car, you know what is that? Yeah, I don't know. We parked the car. May nagparking dito. I know since like 2 years. Last week is parking here.